So guys, meron lang akong isi-share sa inyo, no? Ito po ay passive na DI box. Ayan, improvise lang po ito. Ayan po yung kanyang mga output. Ayan, meron nakalagay dyan, 2 amp, 2 amp, 2 amp. At saka ito na yung pinaka-input niya, 1, 2, and 3. DI box po ito na improvise. At ito po ay passive. Ibig sabihin ng passive po ay wala siyang battery sa loob. Kumbaga ay hindi na kailangan ng power supply. Actually, ginawa ko to dahil dati kasi nagsiset up ako, pumipihit po ako sa banda at nahihirapan akong timplahin yung tunog ng like ng gitara. For example, no, gitara, bass guitar, or keyboard. Nahirapan ho ako kasi alam niyo po yung ibang guitar amp kasi ay gumagamit ng microphone. So pagka microphone po ang gamit doon sa speaker ng ating guitar amp or bass amp ay additional na ano po yun, feedback kung hindi ho natin mapihit na maayos. Ngayon gumawa ako ng ganito para hindi na ako mahirapan. Ibig kong sabihin ito po ay hindi na tayo gagamit ng microphone doon sa pinaka guitar amplifier kasi ang ibang amplifier po ay wala po siyang yung tinatawag na direct output. Ngayon kung yung amplifier niyo po ay wala pong direct output, like for example yung sa guitar amp, ang gagawin nyo para ma-mix nyo dun sa mixer ay kailangan nyo pong lagyan ng microphone para mayroon siyang line papunta dun sa mixer at nang sa ganun po ay inyo pong matimpla yung tunog at saka ma-adjust yung audio level ng gitara. Ngayon, yun nga, ginawa ko to para at least naka-direct na ako. Ganito lang po ang connection yan. Pinagsama-sama ko na siya rito kasi wala akong casing na ganito. Pwede ho kasi itong hatiin eh. Kumbaga sa isang gitara, ito lang dapat yan, 1, 2, 3. Tapos halimbawa yung bass guitar dito. Tapos yung isa naman ay keyboard and so on. Pwede pong hati-hatiin yan. Ito kasi pinagsama ko na. Okay, so ganito po ang sistema niyan. Ito na yung pinaka-input natin. Tapos ang output po niyan ay ito. May nilagay na ako dyan. Isang in, dalawang out. Ito pong isa nilagyan ko na 2 amplifier. Ibig sabihin po ng 2 amplifier ay papunta po yan doon sa guitar amplifier or keyboard amplifier or bass amplifier. At least naka-direct po siya. Pag nag-in na tayo dito magsasaksak yung gitarista ng kanilang, halimbawa kung may gadget sila rito, yung output ng gadget nila dito na magsasaksak sila. Tapos ito po ay didiretso na doon sa pinaka guitar amplifier natin. Tapos ito naman po, kung nakita niyo po itong XLR, ito po ay diretso na po yan doon direct sa mixer. Ganon din dito at saka dito. Ngayon, ang ginawa ko dyan kasi hindi naman pwedeng mag-connect na ako dyan basta-basta. May nilagay ho akong resistor dyan. Kaya ang kanyang pinaka-connection po dyan ay ganito. Madali lang po yan. Naglagay ako ng resistor. Kagaya nito, no? Lalagyan ko lang ng markings dito. Dito, lalagyan natin. Para mas madali nyo pong makuha. Napaka-useful po ito kasi nung ginamit ko na to, gumawa ako ng ganito, hindi na ako nahirapang pumihit sa banda. At na-adjust ko na ng maayos yung level ng kanilang tunog. Okay, so ayan po, naglagay lang akong marking. Tapos sabi ko nga, may nilagay akong resistor. Naglagay ako ng resistor dito. Bivisualize lang ho natin to. Hindi ko na siya bubuksan, no? Ayan, resistor po yan. Okay, another resistor. Pero sa sunod na vlog ko po, gagawa ako ng maraming connector. Papakita ko na doon kung ano yung aking gagawin. So ngayon dito ay i-visualize lang po natin yan. So meron na akong resistor kada isang output. Ito po. Ito at saka to. Ito at saka to, ito at saka to. Ngayon, ang connection po niyan ay ganito. Ito pong line na to ay magkakasama yan. Itong line na to ay magkakasama din. Itong line na to ay magkakasama din. Yung value po ng resistor na to ay 10K. 10K po yan. Ito ganun din, 10K. Lahat yan 10K. Ngayon, paano yung connection natin dito? Madali lang po. Ito ay diretso nang connected siya dito sa jack na to. Ganito lang po. Ayan. Diretso na po yan. Ganyan lang. Meron tayong resistor na kinabit para dito sa output. Ginabitan ko po ng resistor para po just in case na ito po ay mayroong static sa line na to or tawag ito yung impedance nya ay hindi maapektuhan yung bawat isa. Kaya naglagay tayo ng 10K na resistor. So yun na yung kanyang pagkakaayos po yan. At saka sa loob po ay meron pong groundings yan para walang humming. So napakadali po, ano? Kasi yun nga, pag ang gitara sasaksak ko dito direct yung output ng ano po, hindi po gitara mismo, yung output na ginagamit nila, like for example gadget, no, may mga multi effect sila dito na direct na nakasaksak po yan. Tapos kung may bass guitar din dito na. Tapos yung another, kung may gumagamit pang ibang gadget na wala yung kanyang amplifier na ginagamit ay walang direct out. Kaya tayo magkakabit doon mismo sa output ng gadget
para lahat ng tunog dito kuha niya. Unlike dun sa gitara, isasaksak natin yung gitara tapos gadget, hindi po pwede yun. Kailangan gitara muna, tapos gadget, tapos yung gadget out dito para yung output ng ating tunog dito po sa line na to ay makuha niya yung tunog ng gadget. Ayun, so gano'n lang po kadali ano. Tapos yung connection natin dito, kasi meron siyang pin number dyan na 1, 2 at saka 3. Ito po, 1, 2 at saka 3. Ang ginawa ko po dyan ay ginamit ko lang yung 2. Yung 1 and 3 ay naka-ground na po yan. Magkakasama na po. Papakita ko po sa inyo. No? Magkasama na po yung 1 and 3. Tingnan natin, magiging short. Pinag-short ko po yan. Parang ganito, nagkadikit siya. Ito po, 1 and 3. Ayan, magkakasama po yan. May isi-share din ako sa inyo, pero ito po ay sa next video ko na, ano. May na-ready na ako dito. Ayan, gagawa ako ng multi-output na meron siyang preamp. Ayan. Pang ano po ito, pang testing lang. Gagawin ko po ito, papakita ko po sa inyo. So, ayan. Sana ay may natutunan kayo sa video to. At kung inyo pong nagustuhan ang video to, ay pakishare, like, at kung bago ka pa lang po sa ating channel, ay pakisubscribe na lang po ang ating channel. At pakiclick yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Maraming salamat po sa inyong panonood, and God bless.